Magandang araw po mga kaibigan, mga kapatid. Muli po, nandito na naman si Balintataw ng Agila at muli pong sa inyo ay nagpupugay at muli po kayong hahandugan ng isa na naman pong tula. At ang pamagat po ng tulang aking bibigkasin ngayon, Mahirap Ilibing. Habang ako'y nagrurunda sa taas ng himpapawid, itong aking balintataw sa ibabay nakamasid. Mayroong dalawang lalaki na lakad nila ay mabilis, nanggaling sa sementeryo, parang sila'y patalilis. Balintataw ng Agila, tila ako ay nagduda, tila baga may nangyaring dapat na mag-imbestiga. Ako'y lihim na sumunod, hindi nila napupuna, pagkat nasa himpapawid, sa kanila'y nakamata. Nang sila ay makalabas sa loob ng sementeryo, mayroong mamang nasa lubong, ito pala'y si Mang Berto. Si Mang Berto ay nagtanong, ano ba ang ginawa nyo? Tila kayo ay nanggaling sa loob ng sementeryo. At akong si Balintataw, naghanap ng dadapuan, pagkat nais kong marinig ang kanila na usapan. At ang poste ng Meralco, yun ang aking nasulyapan, do'y tiyak na dinig ko ang kanila nga nausapan. Ako ay biglang sumisid, pabulusok na sumibad, at pagsapit dun sa poste, ako'y dumapo kaagad. Kaya't dinig na dinig ko ang kanilang pag-uusap, pagkat mula sa kanila, malapit ang aking agwat. Si Mang Kulas ay sinagot katanungan ni Mang Berto, na kung bakit sila raw ay nanggaling sa sementeryo. Kami kasi, Pareng Berto, nitong mamang kasama ko, kami lang ang siyang naglibing sa lalaking biyanan ko. Si Mang Kulas ay pamuling tinanong nitong si Berto, bakit pare tila yata asawa mo'y di dumalo? Di na raw niya pinasama, mag-iiyak lamang ito, kaya't kaming dalawa lang naglibing sa biyanan ko. Ngunit itong si Mang Berto kay Mang Kulas may napuna, bakit pare katawan mo'y puro gasgas hanggang muka? Ang mata mo'y namamaga, ganun din ang iyong kasama, tila kayo'y napalaban sa grupo ng mga sigat. Kasi naman, Pareng Berto, ang lalaki kong biyanan, hindi basta mailibing, kaya't kami nahirapan. Kasi naman, Pareng Berto, biyanan ko'y lumalaban, siya'y magaling na manuntok, kaya aming tinalian. Salamat po.